Good morning! Nagigising ko lang actually. Nagigising ko lang talaga. Good morning! I-update ko lang po kayo sa mga succulents ko. Succulents natin. Para itong umagan to hindi ko pa na ilalagyan sila ng bubong actually. Kasi, syempre, itong bubong na to, ayan po. Ayan. Yan, bubong na yan. Ipatatanggal ko, wala pa po kasing gagawa, wala pa may busy pa yung anak ko, taka yung asawa ko, kaya wala pa akong makatulong dito na para pag-aayos. So ngayon, inaayos ko muna itong mga halaman ko, sine-check na lang sila kung nasusunog ba sila. Parati ko silang inililipat kapag yung sobrang init na yung sikat ng araw dito, nilalagyan ko sila ng payong. So ngayon, umaga naman, kailangan talaga nila iliwanag, kailangan nila sikat na araw. Mamaya, pagka dumating na rito yung sikat ng araw, ay maarawan sila. So ngayon, update ko po sila sa inyo para makita ninyo na okay naman po sila rito. Yung inalis ko na yung ilaw-ilaw nila. Ayan na po sila ngayon. Paiba-iba ng kanilang mga posisyon, paiba-iba sila ng pwesto kasi nga po yung sikat ng araw, natatakot ako sa kanila na baka masunog naman sila, kaya yan, hindi ko pa kasi naayos yung bubong nga po pero eto, sad to say na nahulugan o nalundagan daw ng pusa kahapon. Kaya, ayan, nagkasira-sira yung kanyang dahon. Pero, okay lang kasi naayos ko naman kaagad kahapon. Yan, meron pa siyang ang iniisip ko, wag sana siyang magmashi. Kasi nga nabababad na siya sa tubig. Pero okay naman, hindi naman siya nagmamashi. Yun ang kagandahan, hindi siya nagmamashi. Tsaka, nalundagan siya, natanggalan siya ng mga dahon. Eto po, ayan. Natanggal yung mga dahon niya dyan. Ayan. Kaya yung ginawa ko, inilapag ko nila yung mga dahon niya dyan. Tatubo rin yan. So, ito, si Red Ives, may itim po yung dahon niya. Hindi ko alam kung paano yan. Kung doon ba sa pinakadulo niya, hindi ko alam. Kaya ang ginawa ko kahapon, ayan hindi ko alam kung medyo lumalabo kayo. Ayan, natanggal na yung parina, pero okay lang yan, at least basta okay siya, diba? At itong isa, ano ba pangalan nito? Teka ha, si Caramel Mary. Ayan, stable pa rin siya. Okay na okay siya. Maganda yung tindig niya. At tingnan nyo, may baby na hintay ko na lang siya lumaki. Diyan na lang siya. At ito, medyo nabawasan na naman ang kanilang dahon. Pero okay naman. Buhay naman sila. Hindi na siya yung nagda-dry, hindi na rin siya yung nasusunog. Talagang ko. Pero balak kong palitan ang lupa niya, si Magic Savannah. Yun po yung nakalagay na name sa kanya nung pinadala siya rito ni seller. Eto nga po, may problema ako mga kamamshi, mga succulent. Ito hindi ko alam kung ano ba ito. Ayan po kasi dumadami siya sa halaman ko. Nasisira naman siya kapag tinanggal ko. Hindi ko po alam kung ano siya. Para siyang balat na ayan nagiging parang sakit na siya. Dumadami siya actually. Tinanggal ko na yan Ngayon ito na naman, meron na naman siya. Hindi ko po alam kung ano yan. Paki-comment nyo nga po kung ano yan para magawa natin ng paraan kung ano yan. Kasi talagang nag-aalala ako dyan. Dumadami siya. Pag tinatanggal ko, nasusugatan yung plant, yung succulent. Pati yung name tuloy niya nawala na rin dito. Ay nako. Ito si
Banlu. Si Banlu. Ayan, okay naman siya. Oh. Diba? Ayan. Si Jelly Plant. Si Jelly, ano ko. Tapos, si Pearl. Ayan, okay naman po. Pa po yung mga halaman. Ayan po sila. Si Flapjack. Hindi ko po alam kung etong Flapjack na to is variegated. Kasi ngayon lang po ako nagkaroon ng Flapjack. So, hindi ko po alam kung variegated siya o ano. Pero meron siyang halong yellow. Tapos nung bago lang siya sa akin is nagpipinkish siya rito. Banda dyan nagre-red, nagpipinkish siya. Nawala po yung mga pinkish niya. Naging yellow na lang at saka yung green. Ano ho ba yung tunay na Flapjack na walang variegated? Yung pure green lang ba talaga siya? Or talagang natural lang talaga ng Flapjack yan. Eto maganda kasi to pagka yung na-stress uli siya. Ayan, medyo bumabalik-balik na naman pala yung kulay niya na pagka-pinkish. Yan, meron na siyang konti uli. Eto, nawala talaga sila. Nawala talaga yung kulay niyang pagka-pink. Ayan. Eto si Mendocay. Eto po ay old na tong Mendocay na to. Kaya maliliit na yung sanga niya. Pinagpupugot ko na po yan kasi mga nasira na po yan dati. So, ayan, binalik ko lang yung natira. Ayan, itinanim ko. Medyo nabuhay na siya. Tapos, natulundagan siya ng pusa doon sa pwesto niya. Ayan, namatay uli. Pero at least, ayan, may nabubuhay pa rin. Nabuhay pa rin naman. At ito po yung ikinat ko sa kanya dati. Yung nakasabit po. Ayan. Si Mendocay ko. Ang ganda-ganda talaga ni Mendocay, ano? Tinabi ko na po siya dyan sa mga plants ko, sa red lipstick at saka sa oregano. Diyan ko po siya itinabi kasi ang oregano po ito hindi ho ba takot sa kanya ang mga mealybugs or snake or anumang insekto, kaya itinabi ko po sa kanya para wag pong malagyan din ng kahit na anong insektong si Mendocay, para hindi siya malagyan ng mga mealybugs. Hindi ko lang ho sigurado ha, pero yun po yung pagkakaalam ko na kapag meron kayong katabi na tawag dito is oregano, medyo iwas tayo sa mga mealybugs or sa mga insekto na kumakain ng ating mga plant. Ayan, okay na naman po sila ngayon. Ayan, so eto nawawala na yung pagkaka-red niya. Medyo ano rin, may mga kumakagat sa kanila hindi ko maintindihan kung ano yung kumakagat sa kanila. Ayan. Siguro natatakot naman ako na magdilig uli sa kanila ng tango kasi hindi ho ba kadidilig ko lang sa kanila nung nakaraang buwan, December yata yun. Talagang diniligan ko sila ng tango para wag nga silang ng mga insekto. Kung magdidilig naman ako nitong January, hindi kaya ho ba mapasama? Kasi diba, hindi ko alam kung dapat bang diligan sila every month or hindi ho ba. Ang pagkakaalam ko kasi every 7 or 6 months bago sila diligan ng mga ganun. Pero sa nakikita ko, parang needs talaga nila. Kasi nag-aalala talaga ako dito sa isa yung parang may mumubukol-bukol na kulay brown na ipinakita ko nga sa inyo. Pero okay naman po sila ngayon. Ang gaganda po nila. Nakita ko naman po yung ganda nila ngayon. Pati po sino ba to? Nakalimutan ko yung name. Ayun, naalala ko. Yan. Ang ganda na po niya, Yan, may mga umuusbong na sa kanya. Ayan. Ayan po.
Yan lang naman po ang aking succulent pa as of now. Kasi hindi pa nga rin dumarating yung aking hinihintay. Dahil hanggang ngayon naghihintay pa rin po ako doon sa mga parating na succulents na hindi ho ba sabi ko nga po sa inyo na may parating akong mga succulents pa. Dapat yun nung December 4 is na-ship niya na ni seller. Pero as of now, hindi ko alam. Monday na ngayon, sabi niya ngayon daw niya isi-ship. Pero hindi pa siya nakukontak kung na-ship niya na sa JNT. Doon ko kasi pinaano sa kanya sa JNT dahil medyo mas mabilis ang JNT kaysa sa LBC, hindi ba? Kaya sabi ko, ano lang niya. Sabi niya ngayon Monday, dahil nung kinontak siya ng December 4, sabi niya hindi pa daw niya na-isi-ship. Pare ko, hindi ka na ako malaglag. Hindi pa daw po niya na-isi-ship. Dahil nga daw po Monday pa daw ang resume ng JNT. So ngayon hinihintay ko dahil sabi niya Monday. So ngayon Monday na po ngayon. Yun po. Tatawag po sa kanya mamaya para malaman ko kung na-ship niya na po. Para may ready ko po mamaya rin yung mga pots at saka potting mix. Gagawa na rin po ako bali mamaya. So mamaya isasama ko po kayo kung paano ko sila gagawin ulit. Ano na naman ang gagawin ko paghahanda para sa pagdating ng ating mga succulents. So paano hanggang dito na lang po muna muli ang ating video. Pinakita ko lang po sila sa inyo ngayong umaga dahil ngayon maganda yung panahon. Hindi siya umuulan, nakapaglaba kahapon. Dapat kahapon pa ako magbibideo para sa inyo. Kaso, naglaba po rito sa pwesto ko. Kaya, hindi ko po kayo naisama. So, ngayon ito, tapos na po. I-update ko na po sila. Lalong-lalo na po si Jelly na nagmamaganda talaga. O, paano? Hanggang dito na lang po. Bye!